Minsan nang tumira sa isang boarding house ang aktor na si Alfred Vargas noong estudyante pa siya. Ngunit di niya akalain na ang karanasan niyang iyon ay nababalot ng takot dahil sa mga kaluluwang pabalik-balik at ayaw manahimik. Ito po ang kwentong katatakutan na hinalaw mula sa karanasan ni Alfred Vargas. Sigurado ba, Alfred? Papaiwan ka dito? Bakit hindi ka na lang pare sumama sa amin nila, Jong? Mag-i-enjoy ka pa dun. Up! Ang paa mo. Oh, malinis ba yan? Kita mo na, Malinis kakaayos to, ko lang. pare. Malinis to. Sigurado ka? Oo. Tsaka alam mo ba yung hinayupak na yun? Kumontak ng mga chicks dyan sa kabilang boarding house. Kaya pare, sigurado, all night happy to. Okay na ako dito. Tsaka wala rin naman kasi akong pera pang gimmick eh. Hindi pa nagpapadala ng allowance ang mami. Ikaw rin, baka matigang ka dito. Tsaka pare, hindi ka ba natatakot? Isa ka lang dito. Wala. Eh, ba't naman ako matatakot? Okay nga yun, solong-solo ko tong boarding house eh. Tsaka hindi naman ako nag-isan. Dito naman si Mang Benny. Ewan ko sa'yo pare, ibang klase talaga trip mo. Teka, siguro i-score ka lang doon sa chicks na sinusyota mo, no? Chicks ka dyan. Sino? Si Abigail, yung kasama mo dito ng isang araw. Abigail wala, no? Friends lang kami nun. Saka, uuwi rin ng probinsya yun. Friend, ito. Ano? Ayaw mo talaga sumama? Magpapaiwan ka talaga dito. Oo nga, ang kulit-kulit mo. Matapak ka. Tuhin ka sa... Ano? Wala. Sabi ko, aalis na ako. O paano pare? Kita kasi lang tayo sa enrollment. Sige, huwag mo kakalimutan pa sa lubong ko ha. Oo naman! Ko, otap, tsaka danggit. Chicks, ayaw mo. Chicks, pwede rin. Tara! Pero sa isang kondisyon, ayoko nang chicks ka na, wala ako ha. Siyempre! Sige, lumayas ka na dito! Sige! Lang yung Brian yun ha. Gusto pa akong takutin. Ay, Hi, Mang Alfred. Benny. Tuloy ho kayo. Hindi ko nasabi sa'yo kanina, no? Alam mo, pag ganitong sem break, si Aling Nene umuwi sa probinsya. Kaya walang magluluto sa atin. Ngayon, baka gusto mong pabili ng ulam, pupunta ako sa kanto. Bibili kita. Sige po, salamat po. Nandiyan pa ho ba si Aling Winnie? Kasi ho, gusto ko sana ipalaba tong bedsheets eh. Palalaba yung beche, kamakalaw lang pinalta niyan. Eh, Bakit palalaba? eh paano po? Naputikan. Naputikan. Anong putik? Wala nang putik ah. Ayan po, may putik to. Oh, Kanina po kasi may putik po dito kanina. gudi-gudi mo lang yun. Ano, magpapabili ka ba? Gabi na. Maubusan tayo. Sige po, huwag na lang po. Lalabas na lang po kung nagugutom ako. Sige. Putik. Actually, yung experience pa lang na yun, medyo creepy na for me kasi hindi naman ako nakaka-experience ng ganun sa ordinary day eh. Pero okay lang, parang pinasawalang bahala ko na lang kasi ayoko na ring matakot. And in the first place, hindi naman ako niniwala sa ganun.
Pre, bago ka lang dito? Hindi. Tagal na ako nakatira dito. Akala ko kasi, kami na lang ni Mang Benny yung natira dito. Bale, di ka rin nagbakasyon, ano? Parang ngayon lang kita nakita eh. Ikaw rin. Buti na lang, may makakasama pala kami ni Mang Benny dito. Ano nga pala? Ano nga pala yung pangalan mo? Alam mo yung feeling na meron ka naman talagang kausap, na talagang merong tao doon. So, kaya, yun ang feeling ko kasi from my peripheral eye, from my peripheral vision, yun talaga yung nararamdaman ko, kaya kinausap ko siya. Mang Benny? Ako lang ho ba yung nandito? Oo, ba't ba nagtanong? Paano mo kasi kanina, nung nagdi-dinner ako, meron ako nakausap na estudyante. Weirdo nga eh. Ayaw tumingin sa akin. Alfred, tayong dalawa lang dito. Sino ho yung nakausap ko kanina? Abay, anong mali ko sa'yo? Baka umandar na naman yung guli-guli mo. Di ho maaari eh. Talagang kinausap ko siya kanina eh. Sinasagot pa nga yung mga tanong ko. Alfred, tayong dalawa lang dito. Wala nang ibang taong pumapasok dito. Tayong dalawa lang. Parang may naghahabulan sa taas. Huwag mo hindi. Oh, anong gagawin mo yun? Teka! Alfred, ano ba yan? Kinukuha mo yan. Mamaya may magnanakaw na dyan sa taas. Alfred! May mga narinig talaga akong yabag. Yung talagang may distinct na tunog siya. Tapos akala ko yung dug-dug-dug. Tapos akala ko kung sino na. Kaya sinundan ko na. Mukha namang okay ah. Pero saan galing yung mga yabag? Halika na, lumpas tayo. Kung naintindihin yan. Ako, tignan nyo, putikan ulit. Di ba paano ng tao yan? Oh, pero wag natin intindihan, lumabas tayo rito. Hindi, Halika sundan na. natin. Halika na, lumabas tayo rito. Ano ka ba? Hindi ka mapakali. Mang Benny, ano ba talaga yung nangyari? Bakit parang may tinatago kayo sa akin? Ilang buwan na rin naman ako dito sa boarding house na to. Ngayon lang to sa akin nangyari. Dahil baguhan ka pa lang dito. Dahil pag nababakante yung boarding house na ito, dumarating siya. Sino? Si Troy. Dati rin siyang border dito. Nga lang, isang araw, bigla na lang siya nawala. Marami kami humanap sa kanya. Ang balita na-salvage daw. Pati bangka hinanap namin. Hindi na namin nakita. Alam mo, Alfred, yung kwarto mo, yun ang dating kwarto ni Troy.
The following morning, talagang I decided na talagang hindi ko na kaya. Kahit na ayaw ko pa iwan si Mang Benny, talagang kusa na akong umalis kasi hindi ko na talaga kaya. And yun, after yung next semester na, lumipat na ako ng ibang boarding house. Maraming dahilan kung bakit ang mga espiritu pabalik-balik. Isa dyan, biktima ng krimen. Pangalawa, hindi nila alam na patay sila. Katulad ng binanggit ko kanina, bunga ng aksidente. Kaya pabalik-balik kasi wala yung tinatawag na elevation. Ang hindi na nila tumundo eh. Kailangan silang ma-elevate sa ibang mundo na dapat nilang kabilangan. Pwede nating i-term na limbo. Buksan ang ating isipan, harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwagang magaganap. Huwag kukurap.